Hello everyone! Good morning! For today's video, gagawa po tayo ng candy. Nasubukan nyo na bang gumawa ng candy gamit ng katas ng niyog? Madali lang po itong gawin at simple lang at dalawang ingredients lang ito ay goods na. Isa ito sa mabentang candy noon at kahit ngayon ay hinahanap-hanap pa rin itong klaseng candy na to dahil nakakamiss itong kainin. Ito talaga ang klaseng candy na paborito ko nung bata pa ako. So ito lang naman po ang tinatawag na tira-tira. So yung iba, tinatawag po ito ng balikotsa. Ewan ko po kung ano po ang tawag nito sa inyo. So, paki-comment naman po kung ano po ang tawag nito sa inyo. Basta ito, sa amin talaga, ay tira-tira. Bata pa lang ako mga Mars, ay natutunan ko na talagang gumawa ng tira-tira. Dahil sa mga magulang po namin noon, mga Mars, ay hindi talaga sapat yung kinikita nila. Kaya isa po ito sa naisipan namin na makatulong po kami sa kanila, yung magluto po kami ng tira-tira. Para naman sa ganun ay makabenta kami at magkaroon po kami ng baon araw-araw. Sa amin mga Mars, yung niyog, makukuha lang po talaga namin yan ng libre. Kahit wala po talaga kaming puno ng niyog, ay magkakaroon po talaga kami ng niyog dahil meron po talagang kusang bumabagsak sa paligid at kinukuha talaga namin yan, hindi naman po magagalit yung may-ari. So libre lang talaga sa amin ang niyog, kaya mas maganda talaga manirahan sa province dahil maliwalas at saka tahimik ko talaga tirhan. At dito naman po sa part na ito, kasama ko po yung aking beshi. So sinamahan niyo po ako na manguha po ako ng palak ng saging. Kumbaga yung katawan ng saging dahil dito ko po ilalagay yung aking tira-tira. At saka nanguha din po kami ng dahon ng saging. Dahil ibabalot ko lang naman yan sa aking tira-tira. Kaya nanguha po kami ng dahon ng saging. So ayan na, pagkatapos ko pong nilinisan at inalis yung pinaka-steam niya, so dito na naman po tayo sa apoy. So isasalang ko lang po sa apoy yan para hindi po madaling mag-breakable yung aking dahon ng saging. Kasi mas madali po kasi siyang mahiwa pag hindi po talaga maanuhan sa apoy. So ayan na, natapos nang mapainit yung ating dahon ng saging. So dito na naman po tayo sa ating gata. Sa gata mga Mars ay naglagay lang po ako dito ng 1.5 liters. Bali, 2 liters po ang kakailanganin po natin. Kakatas pa naman yung gata. Kaya magiging 2 liters na yan. O, diba? Perfect. Tinulungan niya pala ako ng aking beshi sa paggawa ng aking tira-tira. At pagdating talaga sa vlog-vlog, ay napaka-supportive talaga itong beshi ko. Magaling talaga kami sa luto-luto, lalo na sa pagpa-apoy at saka sa pagpausok. Ay expert talaga kami sa ganung bagay. So, ayan na. Sinasalang na po namin yung gata at papakuluan lang po namin yan ng 48 years. Agoy, ang tagal. Hindi naman 48 years. Yung tamang-tama lang na lumabas yung pinaka-aroma ng ating gata. Habang hinihintay po natin yung kumulo yung ating coconut milk, dito na naman po tayo sa dahon. At hihimayin lang muna natin ito. At para naman sa ganun ay ready na po itong malagyan ng ating tira-tira. So, eto na, kumulo na at malapit na po natin ma-achieve yung tamang texture ng ating coconut milk. At ito talaga yung pinakamasarap na luto, lalo na sa pagkahoy po talaga ang ginagamit natin. At sinasamahan po natin yan ng usok. So, ito talaga ang pinaka-perfect na luto. So, ayan na, pwede na pong lagyan ng pampalasa. So, dalawang klase lang po ang asukal ang pwede natin ilagay po dito. Kung wala po tayong muscovadong sugar, pwede po tayong maggamit ng brown sugar. So, 1 kilong muscovadong sugar po ang ilagay ko dito, katumbas sa 2 litro na coconut milk. 4 na pack nga pala ang ilagay ko dito na tigwa 1/4 na muscovado kasi wala po silang buo na 1 kilo, kaya 1/4 lang ang meron sila. Dalawa lang po ang ingredients nito at makagawa na po kayo ng candy sa pamamagitan ng coconut milk at saka asukal. Ganito nga pala ang tamang proseso sa paggawa ng latik para sa biko at kung ano man ang paggagamitan nito. Pero magdepende po yon kung pang candy ba or pang latik lang. Meron po kasing tamang texture na i-achieve po natin pagdating sa ganitong luto. Pag candy po talaga ang gagawin natin, medyo matagal-tagal po ang pagproseso nito dahil hintayin po natin ma-achieve po natin yung tamang consistency ng ating coconut candy. Kaya tamang halukay lang po nito at huwag niyo pong hayaan na masunog po yung ating coconut candy para naman sa ganoon ay hindi po papait yung ating candy. Pag ganito na ang consistency ng ating coconut candy ay malapit na po yan maluto. Para masigurado po natin na naluto na talaga yung ating coconut candy, iti-test po natin yan sa tubig. Sa pamamagitan ng tubig ay dito po natin malalaman kung nagpo-form na
na ba ng candy yung ating tira-tira. So ayan na, nagpo-form na po talaga ito at mukha na talaga itong candy at pwede na po natin siyang hanguin. Sa pagsasalinan nyo ng tira-tira, hindi ko po sinasuggest na palak ng saging ang gagamitin nyo. Pwede naman po kayong gumamit ng molder. Huwag nyo lang pong iman yung akin na gumagamit po ako ng palak ng saging. Binabalikan ko lang po yung dati kong ginagawa na gumagawa po ako ng tira-tira. Gamit po ng mga dahon ng saging at saka palak. Bata pa lang ako ay natuto na talaga akong gumawa ng tira-tira. Kaya nakakamiss talaga itong gawin. Kaya ginawa ko talaga ito para naman sa ganun ay mabalikan ko po yung dati kong ginagawa. Alam niyo ba dati na malaki talagang tinutubo ko dito dahil mura lang po talaga yung asukal. Pero asukal lang po talagang kinikwenta ko dahil sa niyog talaga ay libre lang po talaga yan makukuha sa tabi-tabi. Pero sa ngayon hindi na dahil pati ang niyog ay bibilhin na rin. Kaya ang dating piso-piso ay wala na talaga. Kaya kung i-costing ko po yung aking tira-tira ay nagkakahalaga po ito ng 150 pesos. Dahil 50 pesos po sa niyog tapos 100 pesos po sa asukal. At hindi naman po tayo gumastos ng pambalot dahil dahon saging po ang ginamit po natin at pwede naman po natin mahingi yan sa kapitbahay natin. So ayan na po, nakagawa po ako ng 50 pieces na tira-tira at pag mabenta po talaga ito lahat ay nagkakahalaga po ito ng 250 pesos. Ang puhunan nito guys ay 150 pesos. So kumita po ako sa halagang 100 pesos. At dito po nagtatapos ang aking video. Sana po nagustuhan ninyo at sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba at para naman sa ganon ay masagot ko po yung mga tanong ninyo. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye-bye. Ano siya guys, syempre matigas. Grabe guys, napakasarap talaga niyang nguyain. Tapos hindi siya kasing tigas ng candy nga na parang bato. Ano lang siya, para siyang elastic. So ang benta ko talaga nito guys ay 5 piso isa.